mga pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa, at syempre, tayo po'y magkakasama-sama sa ating napakaraming balita tungkol sa mga nagiging kaganapan dito sa ating bansa. Pero bago lahat, tayo po'y napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Please, follow, likes, and share ng ating pong DWDD AFP Radio. At bago po lahat, magandang buhay po sa ating mga sundalo, ang ating pong mga bayani. Saludo po kami sa inyo. At siyempre, ang ating technical side, thank you so much po sa inyong mga suporta. So, ngayong araw na ito, bago po tayo magbalita, hello muna po sa ating Bantay at Kasangga ng OFW International with founder Albert Gonzon at siyempre lahat po ng BK chapter sa 4 na sulok ng mundo. Hindi na po natin babanggitin kung sino-sino po sila. Napakarami po, kulang po yung ating oras. Okay, at siyempre po, pwede po kayong mag-message sa ating pong Facebook account. At pwede din po kayong mag-text sa ating pong number na makikita niyo po doon sa ating pong profile. Andun po siya. Okay, ngayon pong araw na ito ay mayroong naging kaganapan po sa ating pong armed forces. Yan, sa ating pong hukbong sandatahanang Pilipinas. Ito po ay ang change of AFP Command and Retirement Honor Ceremonies with President Bongbong Marcos. Ayan. Okay. Ayan na, sir. Mas enjoy na po sana ang ating idol. Ang ating pong idol, si AFP Chief. Dati, retired na po siya. Okay, bigay muna po natin ang detalye. Ayan po. Pinangunahan po ni President Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines. Nagkaroon po ng change of command at retirement ceremony para po kay outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ginanap po yan sa Lapu-Lapu Grandstand sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City po. Ngayon po, kahapon po yan, ano? At siyempre po, formal din pong nanumpa bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP, si Lieutenant General Antonio Navarrete. Ayan. Congratulations po sa ating pong bagong Chief of Staff. At siyempre po, para naman po sa ating pong idol na si Sir Romeo Browner, enjoy your retirement, sir. Mamimiss po namin kayo. Pero enjoy nyo lang po. Masarap po ang mag-retire kasi yan na po yung time na makakasama nyo po ang inyong family, ano man po ang gusto nyo gawin sa inyong retirement. Usually po, mga nagre-retire, lalo na po from government, bumibili po sila ng kapirasong lupa for farming kasi ang sarap po talaga mag-retire na nakakapag-relax sa sarili mong bukirin kung saan ay doon na harvest mo yung sarili mong ani, yung mga vegetables, fruits. Yan po yung para sa akin the best sa ayun pong pag-retire. Good luck po, sir. We will miss you. Yan. Okay. Another news po tayo sa ating pong kasundaluhan, sa ating pong WPS. Atin ito. Atin ito. Paglalaban po natin ito. At syempre, ayan, saludo po kami sa ating pong mga sundalo. Siyempre po ang Philippine Navy personnel na aboard ng rubber boats na nakadeploy po dyan sa BRP Sierra Madre. Sila po ay nagkakandak
ng lawful and non-confrontational operation para i-drive away nila ito pong mga pasaway na Chino. Yung mga China Coast Guard po talaga naman lagi na lang nyo kaming ginaganyan, akala nyo hindi kami palaban. At syempre po, ayan po, nagkaroon po ng unlawfully approach sa vicinity po ng outpost within water. Teritoryo po natin to ng Pilipinas, kung saan po ay dyan ine-exercise po natin yung sovereign rights natin under international law. Ayan. Siyempre, imbis na tayo po ay sumunod sa China Coast Guard personnel at mag-responded with violence, striking Philippine Navy personnel with wooden baton, ano? Kitang-kita po natin sa video, ang tapang po na natin mga sundalo talaga. Wooden baton at saka po yung mga carnaging the Philippine Navy rubber boats, ano? Despite the aggression, yung troops po natin ay nag-exercise pa rin po ng maximum restraint. Talagang haba ng pasensya pero naasar na rin eh. Ayan po yung professionalism na tinatawag at discipline. Habang daladala nila, kanila pong sinusunod yung kanila pong out their mission, carrying out their mission. Siyempre po, yun yung kanila pong mission do sa ating WPS. Kasi po, itong BRP Sierra Madre po yan po yung pinapaikutan at lumalampas na po yung mga Chinese Coast Guard, sa territory. Parang pumapasok na naman po sila. Kaya po yung ating Philippine Navy, kahit na dalawa lang sila yung nakasakay dun sa rubber boat, dalawa po sila. Meron po kasing kasama rin, pero nagbibideo. So, nung huli, naging dalawa na po yung rubber boat na pero kita niyo po yung tapang, grabe talaga, Pinoy, Andres Bonifacio talaga. Atapang. Pero hindi atakbo. Ayan. Kita niyo po talaga, gamit niya lang pong pandipesa yung sagwan po, no? Ano ba naman yan? Saludo po kami sa inyo, kahit po meron pong nasugatan, minor lang po yan. Ayan, at alam ko po binigyan na po ng action yan. Pinatawag na po yung ambassador ng China sa Pilipinas para magpaliwanag, kitang-kita po kasi yung video, tapos babalik na rin nila na sila yung unang sila tong ang yayabang na hawak ang mga baton. Sipin mo, kaya napukpok po yung isa nating kasama sa Philippine Navy. Ingat po kayo mga sir, saludo po kami sa inyo. Talaga ang tatapang po ninyo. Philippine Navy yan. Ayan. Okay po. Sana wag nyo nang ulitin yan. Mula yan sa Pag-asa Island, laging paalala yung ating pong paninindigan. Ito po yung ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ayan. Kaya at WPS, atin ito. Ito po yung The Young Filipino Patriot Kanluran. Nagkaroon po sila ng music video para sa Armed Forces of the Philippines. Maganda po itong mapanood at mapakinggan. Tingnan nyo na lang po doon sa post ko. Okay. Yan. Palakpakan po natin ang ating kasundaluhan, ang ating pong Armed Forces. Saludo po kami sa inyo. Lalo na po yung nandyan sa karagatan mismo, aktual, na talagang dinidepensa ang ating teritoryo na inaangkin palagi. God bless us. God bless our island. Okay. Okay. Natuwa ang ating mga audience. Another palakpak po. Yes. Ngayon po ay dito naman po tayo. Wala po yung ating founder. Very busy po siya talaga. Ngayon dito naman po tayo sa balitang OFW. DOST muna po tayo. Ito po yung kagawaran ng agham at teknolohiya. Ito po yung DOST region ng Ilocos. Kasama ang Mariano Marcos State University. Sila po ay nakakuha ng pwesto sa Level Up 2.0 Esports Game Depth Challenge sa Alt Plus Tab Festival 2026. Ito po yung ginanap nung pong nakaraang Hunyo
2021 sa SMX Convention Center, pinamalas ng Rion ang Bangsa Water Rising. Ito po yung nagwaging entry mula po sa Region 1. Nagpakita sila ng lumalaking potential ng mga local game developer sa Rion ng Ilocos. Ayan. DOST National Capital Region, DOST NCR, katuwang ang Gridlock Game Studio Festival. Ito po yung nagsilbing pambansang plataforma para ipakita ang mga local na ginagawang laro. Palakasin ang collaboration at patibayin ang kaugnayan ng mga game developers, game estudyante, guro at innovators. Yan po, mahilig po sa teknolohiya, publisher, investors at iba pang stakeholder sa industriya. Yan, sa loob po ng 2 araw, dyan po nabigyan din yung event kung paano patuloy na tinutulak po ang agam teknolohiya at inobasyon. Yan, dyan po nakita po ang digital creative industries ng ating bansa. Kaya po, congratulations po sa lahat po ng nandyan. Siyempre, ang paglaw po ay pinangunahan po ni Justin Madrid. Siya po yung Science Research Specialist po ng DOST Ilocos. Yan, sana ma-interview natin sila, no? Tsaka yung bumubuo po ng mga nasabing student development team. Yung bumubuo po niya na sila Clinton Wayne Bisaya, Johnson Spirito, Balo Aloa at Gabriel Jerickson Galapin sa ilalim ng paggabay ni Elohim si Bacol po, siya po instructor 1. Congratulations po sa inyong lahat. Ayan, okay. So, ito naman po, ayan, ang Wikang Pilipino, Komisyon ng Wikang Pilipino. Ang dami rin pong balita po yan mula po sa ating pong kaibigan dyan po sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Ito po yung komisyon sa Wikang Pilipino, nagngangalap po sila ng mga language profile at word list sa wikang Ata sa bayan ng Punto, lalawigan ng Apayao. Nung pong nakaraan pong Hunyo, makaraang buwan, sa Barangay Kapatagan po, Apayao, naging bahagi po ng proyektong validasyon ng mga wika ng Pilipinas. Pinangunahan po yan ni Binibining Daniel Lagi at Binibining Rona Guinea Alcantara. Ayan po, ang napakarami pa po mga balita ang KWF, Komisyon sa Wikang Pilipino. Congratulations po sa inyo at good luck po. Yes! Okay, saan naman po tayo ngayon? Hello po, Atty. Mark Tolentino, ating pong idol, ang napakasipag na lawyer, eksperto po kung anong mga problema niyo sa pag-ibig, sa mga legal po, problem, yung mga gustong maghiwalay, annulment, at yung mga problema pa po na tungkol sa mga kasintahan, yung mga paghahati po ng ari-arian. Yan, nandyan po si Atty. Mark. At pwede rin po siya sa mga kaso ng mga crime or ano pa man dyan. Lahat po ay kayang-kaya po yan ng ating idol, Kuya Mark. Okay. So, saan naman po tayo ng ating pong balitang Quezon City? Dami tayong balitang Quezon City. At saka yung ano ba to? Ngayon, parang medyo natatakot po ang mga estudyante sa eskwelahan. Ano ba nangyayari dito sa atin? Tingnan natin yung detalye dito sa nangyayari ngayon. Okay. Siguro mga 2 days ago, nagkaroon na po ng takot ang mga paaralan, mga estudyante. Dahil may pinakakalat pong balita na mayroon daw pong grupo na gustong manggulo, mambarilan. Magbarilan ba yung mga grupong ito? Parang gustong mamaril. Ano ba ito? Ano ba pinagagawa nyo? Ayan. Siyempre, totoo man natindi, itong kumakalat na ito ay nakakabalisa, nakakabahala sa mga magulang, sa mga estudyante at guro, di ba? Kung ito man ay totoo, hindi man totoo, siyempre ang mga magulang, hindi pwedeng
mag-ano na lang sila, di ba? Mag-isip na lang na, naku, ay kung biglang magkaroon ng gulo nga, paano naman yung mga kanilang mga anak na nandoon, na nag-aaral, na pumapasok. Kaya ngayon po, napansin po natin na marami pong hindi nagpapapasok ng kanilang mga anak. Dahil nga po sa nagaganap nito, itong pangalawang araw na yata ito ngayon. At siyempre, yung mga barangay naman na nakakasakop ng lugar na tinetret, ay gumagawa naman po ng aksyon. Kaka-ronda po sila ng mga tanod, tinitingnan naman. Pero minsan, iniisip din natin kung itong grupo na ito, ano bang tawag dito sa grupo nito? Demonic, ano? Satan? Wala, sa pangalan pa ng group, Satan. Parang nakaka-bother na talaga. Pero alam niyo po, ang ating po naman pong mayor ng Quezon City ay gumagawa na po ng paraan para hindi naman magkaroon ng panic sa mga school na pinagbabantaan. Sabi nga yung mga talagang gumagawa ng kalokohan, hindi na po magbibigay ng warning yan. Talagang bigla na lang magugulat ka. Meron dyan tulad nung nangyari, di ba, na nakaraan na mga involved yung mga estudyante, di ba, nakakagulat. Ganun pa man, siyempre, kahit sinasabi natin ganyan, to be sure, yung mga magulang po, hindi na muna po nila pinapapasok yung kanilang mga anak. Tama rin naman po yun. Pero sana sa mga susunod na araw, magbalik na sa normal, ano? Itong nangyayari po sa ating paligid. Okay, at para naman po sa balitang Quezon City, ayan, mas maayos na po ang pasilidad para sa mga paaralan sa QC. Opisyal na po kasing napirmahan ang kasunduan sa pagitan po ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna po ni Mayor Joy, siyempre, at ng Department of Education, na pinangunahan naman po ni DepEd Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome at Yusek Peter Irving Corbera para sa Supplemental Memorandum of Agreement para sa 2020-26 Basic Education Facilities Program. Sa ilalim po ng kasunduan na ito, magiging katuwang tayo ng DepEd para sa pagpapatupad ng mga classroom at school building projects para sa mga mag-aral. Sa QC po, laging prioridad yung makapagbigay ng maayos at dekalidad na earning environment. Ayan, joy para sa bayan, kasama ka sa pag-unlad, serbisyo sa bayan. Una ka sa serbisyo. Yan po si Mayor Joy Belmonte. Okay. Okay po. Okay. Hanap pa po tayo ng mga good news. Ang atin naman po mga OFW, ayan. Kumusta na po kayo? Mukhang ang mga issue po ngayon ng medyo ano po to, delicate issue po ito, pero minsan dapat din nating talakayan para reminder po sa ating mga kababayan, ano? Ito po yung mga kababayan nating OFW na mga mother na o may naiwang pamilya at ng ibang bansa dahil nga po sa pangangailangan at siyempre din yung pong maibigay po ang maayos na pag-aaral ng mga anak. Pero ang nangyayari po, kasi mga nasa balita po ngayon, na marami pong mga ina ng tahanan na nasisira po ang kanilang pamilya. Kasi po, nasa malayong lugar sila, andyan ang mga tukso. Ngayon, kung ikaw ay matatag at laging nananalangin, poprotektahan ka at magiging mas matatag ka na labanan ng tukso. Pero marami po tayong kababayan, lalo na po mga kababaihan, meron din pong kalalakihan, pero kaya lang, syempre, iba po pag babae ang gumawa Sa lalaki po parang, sabi nga men born polygamous, parang sanay na. Ito pong kababaihan po natin, kasi po nag-i-stay po tayo dyan sa Dubai, residents na po tayo ng Dubai. So nag-o-observe po tayo sa mga nagiging kaganapan dyan, at hindi lang po dyan, na ilalagay din po sa social media, na yung mga inanantahan na natin po ay natutukso. Ayan, pag sinabing natutukso, hindi nila napipigilan na hindi
pumatol. Ayan. Yung mga tinatawag po nilang ngayon, hindi ko po alam ba't nila po tinawag na itik eh. Excuse me po, hindi naman po lahat po itik. Pinatawag lang po nila na ganon. Alam ko yung mga nasyon na hindi natin banggitin, yun ang tawag. Hindi ko lang alam ko bakit. So, anong nangyayari po, pag yung pong ina ng tahanan na pumatol o natukso, siyempre, masisira na talaga yung tahanan, pagkayan po. At tapos pa nangyayari, dahil nga minsan may mga case po na pag pumatol, imbes na sila po yung maging, ibig sabihin, yung pagpatol niya dahil sa kailangan niya ng panggastos para sa kanyang mga anak na nag-aaral. Ganon, pwedeng, okay, nasabi na, pwedeng ganon, may reason siya, pero ang nangyari, baliktad. Nangyari po, kung ating mga kababayan, nakababaihan, minsan po sila pa po yung, yun po yung masaklap na katotohanan, sila pa po yung nagpro-provide o nagbibigay. Kaya nakakalimutan na po nila yung obligasyon po nila sa mga iniwan nila sa Pilipinas. Ayan. May mga natanggap na po tayong humingi ng tulong, yung pong mga partner nila, yung mga lalaki na asawa nila, na humingi po ng tulong paano daw po ang gagawin nila kung yung pong kanila daw pong may bahay ay natukso. At na yun nga po, imbis na makatulong magpadala, hindi po, baliktad na po, sila na po yung nahututan. So, ang mag-asabi lang po natin, ma-advise natin sa humingi po ng tulong sa atin, ay lumapit po sa Department of Migrant Workers o sa OWA. Kumuha po kayo ng mga ebidensya na naligaw po ng landas yung inyong may bahay at ang sitwasyon ay gano'n na nga, para siya po ay ma-deport, mapauwi. Kasi kung ganyan lang ang gagawin niya, hindi naman po pala para sa pamilya yung pag-stay niya dyan, mas mabuti pang umuwi na lang siya. Yun po ang pwede niyo pong gawin. Yun po ay kung kayo po ay may katibayan. Pero kung kayo po ay hiwalay na, tulad ng ibang nag-reason na hiwalay naman na daw siya, dyan wala tayong magagawa kung hiwalay na kayo. Pero kung hindi pa naman, at kayo'y kasal naman din, pwede niyo pong gawin yung ganon, na lumapit po sa OWA or Department of Migrant Workers. Nakakalungkot po, pero that's the reality. Yan po, nakita ko po ang buhay ng mga OFW na nalulungkot. Diyan po sa Dubai, ano po, meron pong isang lugar dyan na talagang, alam mo, nasa Pilipinas ka, Filipino community, yung pong mga accommodation po nila talagang para lang makatipid sa sobrang mahal po ng accommodation dito. Para po makatipid, hinahati po ang isang maliit na accommodation, hinahati po talagang dingding naman ipis pagitan or kortina lang po. Kasi sa mahal po ng renta, ganyan po sila. Pag pumasok ka po doon sa isang bahay, kala mo po may mga lungga sila, naka-division po ng mga kurti-kurtina. Yan po, para ma-afford lang po nila yung mahal ng accommodation po dyan. Ako po nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung anak ko po ay ayos naman po yung worth nila. Kaya na-a-afford po nila na magrenta ng buong kondo. Kasi may tatlong ako po ako, hindi pwedeng sharing. Kailangan talaga po solo nila. Tapos bukod sa tatlong anak niya na nag-aaral sa Philippine School in Dubai, naku po, sabi niya, Mami, parang wala na akong maiipon dito. Well, sabi ko nga, huwag ka nang umasa na makaipon. Kasi yan ang pagpapaaral mo sa mga anak mo, yan ay investment mo. Ang importante na araw-araw nakakaraos naman po kayo, na-enjoy nyo. Yung life naman na masaya, yan lang. Huwag mo na munang asahan na makasave dyan. Dahil kasi po, pagdating sa pag-aaral, super talaga mahal dyan sa Dubai. Hindi naman niya pwedeng mapauwi. Wala naman kung magbabantay dito para sa pag-aaral ng mga bata. Kaya ganyan, tiis. Talagang, muna, okay lang naman na at least solo nyo yung inyong tinitirhan, convenient yung inyong life dyan,
pag mapasyal ako dyan, may sarili akong kwarto. ay, ang pagpasalamat nyo, yan na ganyan. At kahit na, nung time na may kaguluhan dyan, andyan ako sa Dubai, parang wala naman din, hindi pansin. Yung Abu Dhabi, nung panahon na yung Abu Dhabi, laging tinitira, wala rin, hindi lang pansin. So ngayon bumalik yung war, parang wala rin. Tuloy ang life sa Dubai. Masaya mga Pilipino, yung iba ayaw umuwi, yung iba gusto na umuwi. Ganyan lang naman, kasi gustong umuwi ng iba kasi finish contract na, hindi lang pwede mag-stay siya ro, wala siyang income. Kaya tinulungan naman po sila ng ating pong OWA, no? Yan, si Sir Kaddak, saludo po kami sa inyo at inyong team. Ang repatriation ay naging maayos po. Po dyan ay nabigyan po sila ng cash na pera pagdating sa ating airport. Kaya sana man, parang tingin ko ngayon wala nang gaanong repatriation, nakauwi na sila ng mga nakaraan. At ang Dubai po ay napakaganda, UAE, napakaganda po na lugar, no? God po yan. Talagang ang bait-bait po talaga ng mga pinuno po ng UAE sa mga Pilipino. Marami na po silang binibigay ng mga kung ano-anong incentives. Kasama na po dyan yung, pag gusto nyo pumunta ron, tsaka lang kayo bibigyan ng visa pag nyo sa airport, sa arrival. Apply kayo pagdating doon. Kasi dati, antayin nyo pa yung visa nyo bago kayo umalis. Pero ngayon, mas may ticket kayo, go na kayo doon. At napakaganda pong bansa, pinopromote ko po yan. Sa tagal na panahon po na nandyan ako, siguro hindi pa ganun kaganda yung UAE, yung Dubai, nung nandyan ako. 19, wag na natin sabihin kung anong 19 tayo nandun. Basta, dekada na po. Teenager pa po tayo, nandyan na tayo. Kaya naman, yan ang aking second home. Diyan ko pinanganak yung anak ko ngayon na nandun, with apo na and families. Stable naman po yung sitwasyon nila. Ako po ay residence visa na rin po doon. Kaya second place ko na yan. Come and go na lang ako. Ticket na lang ang kailangan. Yan po. Pero the best pa rin sa akin ang Pilipinas. Basta wag lang kung sana po the best yung Pilipinas. Basta mabalik po yung yung mga tinangay ng baha. Ayan po yan. Okay. At syempre, sa meron pa po tayong balitang kahabol, Ito po yung sinasabing, sa wakas, may nakaintindi rin sa akin. Yan po yung sinabi ng isang bata na nagangalang David Gagi Felipe Magsino. Siya po ay 9 na taong gulang, aspiring inventor from San Juan, Batangas. Wow! 9 years old pa lang, gusto nang maging inventor. Sabi nga, as he stepped inside the Department of Science and Technology sa Batangas office after ng agency responded to an open letter, nagpadala siya ng open letter. Nakapost po yun, posted online by his mother, ng public high school teacher, last July 2 lang po, to 2026. Natutuwa po itong batang to, sa wakas daw ay napakinggan yung kanyang hiling. Sabi niya, heartfelt letter described Javid's endless curiosity about science, technology, and invention, and express hope that someone could help nurture that is passion. Ito po yung pinos niya, na-reach ito ng DOST Batangas. At immediately, dali-dali po nilang inimbitahan ang young learner at saka family na bisitahin ang DOST Batangas. Ayan, 9 years old. Pero gusto nang maging inventor at yan naman po yung binibigay po na pagkakataon po ng DOST. At syempre congratulations sa mga scholar po ng DOST. Kasama na po dyan yung 2 anak na babae ni Doc Mark Lawrence Chua. Congratulations ha. 2 na yung DOST niya. Yung isa nakagraduate na, yung isang ngayon scholar pa rin. Ayan. Congratulations. Talagang sabi nga niya, talagang yung niya, nasa DOST na, imagine, napakaswerte. Okay. Yes. May nagpapabati ba sa atin? Okay, batiin natin,
binabati po natin yung ating pong mga BK, ayan, ang ating pong mga livelihood. Marami po yan. Kung ano pong gusto nyong mag-join kayo, mushroom, transpo, marami pong ino-offer. At saka mga products po ng mga pwede po makatulong sa inyo pong health. Ito po yung mga products. Ayan. Okay. At ito pa rin, meron pa rin tayong meron pa lang magandang offer ulit ang Dubai, talagang mahal na mahal tayo ng Dubai, ayon sa Gulf News, ito po yung kilalang newspaper dyan. Nag-launch po ang Dubai na isa pong invitation scheme, nag-o-offer po sa mga resident ng rewards worth over 3,000 for bringing family and friends to visit between July 20 to October 31. Wow, ang galing. Ito raw ino-offer daw to sa mga Dubai offers residents 3,000 plus in travel perks for bringing family friends to visit. Pag sinama nyo yung mga family nyo, meron na kayong 3,000 dirhams at meron po pa kayong mga travel perks na siguro yung mga entertainment, yung mga attraction nila, meron din kayo makukuhang good on. Ayan. Nice. Thank you po, Dubai, sa inyong pagmamahal. Ayan. Okay. Na ilang minuto na lang tayo, no? Meron na lang, yeah. Okay, sa ilang minuto na lang po natin, binabati po natin ang Shining Masambong Elderly. Ito po yung mga senior citizen ng Barangay Masambong sa second year anniversary. Nakadalawang taon na po pala ang Shining Masambong Elderly. Ito po tayo po ay isa sa opisyalis noon. Ang layunin po natin ay pasayahin ang ating mga senior dyan po sa Barangay Masambong, bigyan ng kasiyangan at mga alalay, mga support. Yan po yung ating layunin sa ating po mga lolo at lola. At balita rin po tayo sa Dubai pa rin, yung Filipino Social Club. Ito po yung napakasipag na grupo. Nakasama po si Yorme Arthur Zaragoza. Siya po yung tinatawag ng Yorme ng Dubai kasi nagkaroon na naman sila ng isang masayang gabi ng pasasalamat. Dito raw po ay napuno ng saya, tawanan, kantahan, sayawan at masaganang kainan. Mas naging formal at special pa ang gabi dahil sa nakasama ang official mula sa konsulado, si Consul General Ambrosio Brian Enciso at Consul Alea Marie Chica at Consul Paula Bell Ibora, Vice Consul Jimmy Jimeno. Nakiisambong team ng MWO Dubai sa pangunan ni Honorable Labor Attaché Attorney John Rio Bautista. Kasama rin sina Assistant Labat Jean Mendoza, Assistant Susan Rodriguez, at iba pang MWO officer. Ayan, saya po nila talaga, yung Filipino Social Club Dubai. Marami po yung mga volunteer work, At sabi nga, inialay ang gabing ito para sa mga Filipino community volunteers. Saludo sa mga oras at tulong dahil sa inyo naging pinakamalaki, pinakamaganda at pinakamasayang celebration ito sa kasaysayan ng komunidad sa Dubai. Sayang, wala ako. Diba, sa pagbalik ko dyan. Kaya sabi nga, marami pang Pinoy ang dumalo at pinakamahabang oras ng saya yung araw po yun. At ito pong grupong ito ng Filipino Social Club, sila po yung namimigay ng mga diaper, food, ano man yung pwede nilang i-share para sa ating mga kababayang Pinoy na nandyan po sa Dubai. Ayan. Okay. Okay, happy birthday po kay Pres Sarabia, no? Nag-birthday po siya. Siya po yung president ng Qatar chapter. At syempre, ang ating pong chairman, si Albert, nakausap natin kanina, very busy pa rin po siya. Kaya humingi siya ng paumanin kung hindi siya nakakapag-onboard ngayon kasi merong inaasikaso. Siyempre, family mo na. Sige, go ahead. Excuse ka muna. At yung atin namang partner na nanghihila ng pera, si Miss Money Magnet, mukhang panayang money magnet niya.
sa kanyang sa kanya pong business. Alam niyo naman po yun eh, napakasipag din. Okay, ano na tayo? Tayo po ay meron na lang pong 2 minuto. Siguro po ay tayo po ay pansamantala na pong magpapaalam. At syempre, thank you so much po dun sa ating mga followers and viewers. At para po sa ating idol, ang anghel ng Masa Mistina, Shotwell Clemente, magkikita rin tayo. Get well some prayer kita. Lagi ka na sa prayer. At magugulat ka na lang pag ako'y nandyan. Okay, at syempre po, pansamantala po tayong magpapaalam. Ito po ang nilingkod Terry Alpha para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Maraming salamat po. God bless and ingat po palagi.